Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, ayaw hong paniwalaan po mga kabida, no? Ni Senator Ping Lacson, ito hong naging pahayag po, pasabog, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, no? Mga kabida, ang rason po dito is hindi daw nakanotaryo yung kanya hong sinabi. Walang face value daw, ano? Walang probative value mga kabida, yung statement po ni Zaldico, ano? In fact, hinamon nga niya itong si Zaldico kung gusto po niyang may probative value yung kanyang sinabi, bumalik po ng Pilipinas, humarap po sa Senado, okay, at manumpa po, ano, mga kabida. Alam naman pong may banta na po sa buhay po ni Zaldico, ano, mga kabida, dito ho sa Pilipinas. So, ano pang silbi na babalik po siya sa Pilipinas, ano? Pwede naman po siyang manumpa po, ano, doon po sa Philippine Embassy. Mga kabida, kung saan po siya ngayon. Okay? Doon po niya isasubmit yung kanyang testimony, okay, with signature. At doon po siya manumpa para, according to Senator Lacson, magkaroon po ng probative value po mga kabida yung kanyang mga sinabi, ano? Okay? Kinontra po mga kabida, no, ni Senador Rodante Marcoleta yung naging pahayag po ni Senador Ping Lacson. Ang sabi po ni Senador Marcoleta, no, sa kanyang pahayag po mga kabida, no, dito ho sa balita po ng Global Daily Mirror. Okay? Babasahin ko lang po. Okay? We cannot ignore Zaldico's statement. Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta reacts to the explosive allegations made by resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico as he stressed the latter statement should not be ignored. Ano? Napakarami niyang sinasabi na aligasyon ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan ng atensyon. Nagpapatunay lamang na lumawak na talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema, says Marcoleta during the resumption of the Senate Blue Ribbon Committee's legislative inquiry into the alleged anomalous flood control projects on Friday, November 14, 2025. Ko earlier dropped a bombshell in a video message posted on his verified Facebook page, where he accused President Bongbong Marcos of allegedly instructing him to insert 100 billion pesos worth of infrastructure projects in the 2025 national budget. The ex-lawmaker also alleged that former Speaker and late 1st District Representative Martin Romualdez told him to stay out of the country and that you will be take care of as instructed by the President. Ko has vowed to tell all. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, may pangalan. Ayan. So yun yung malinaw po na sinabi po ni Zaldico, ano, mga kabida. Pero dun ho sa pahayag po ni Senator Rodante Marcoleta na hindi po dapat baliwalain ito kung mga sinabi po ni Zaldico. Para sa akin po, dapat hindi po baliwalain po ito, ano, mga kabida. Kailangan pong mag-dig deeper po ito kung Senado ho dito, ano. Kaso lang po, dun sa pahayag po ni Senator Ping Lacson, ano, parang hindi po niya binigyan po ng importansya yung statement na yon, ano. Kasi po, dahil na sinabi po ni Senator Ping, mga kabida, na wala akong probative value. It was just a mere storytelling, ano, mga kabida. Parang nagpapahayag lang. Okay? Wala hong probative value kasi hindi po nakapanumpa ito hong si Zaldico, ano, sa harap ng abogado, mga kabida, okay, sa kanyang mga sinasabi. Okay? Kahit na po hindi po nakapanumpa po ito hong si Zaldico, ano, mga kabida, since seryoso yung kanyang sinabi, yung kanyang isiniwalat, dapat po mag-dig deeper ito kong Senate Blue Ribbon Committee ho dito. Ano po yung dapat gawin po nila, mga kabida? Okay? Meron pong suggestion ito kong si Senator Ping, ano, na humarap po sa Senado ito kong si
dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay? So paharapin po siya sa Senate sa susunod na pagdinig, ano? Kung gusto pong magkaroon po ng probative value yung kanyang statement o ipaharap po si Zaldico sa susunod na pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. At papanumpain po ito hong si Zaldico, ano, mga kabida, para magkakaroon po ng probative value yung kanyang mga aligasyon. Okay, yun yung pinakamabisang paraan po. Kung gusto talagang ipursu po makabida ng Senate Blue Ribbon Committee yung kanyang mga aligasyon laban ho kay Pangulong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Yung sinabi po ni Zaldico, part 1 pa lang po yun, mga kabida, ano? Wala pa po siguro sa kalingkingan po sa mga nalalaman po ni Zaldico yung kanya sinabi po kahapon, ano, mga kabida. At inaasahan po natin meron pong part 2 po dito. Okay? Yung kanya inilabas po kahapon na mga dokumento, patunay po yun, mga kabida, na yung kanya sinabi sa part 1 ng kanyang video, totoo po yun, ano? May ebidensya po. Kaya nga, dun sa kanyang sinabi po kahapon sa video, yung kanya mga sasabihin po, may resibo, may mga pangalan, may ebidensya po. So, yung inalabas po niya ng mga dokumento po kahapon, mga kabida, ano, yung listahan po ng mga proyekto na covered po doon sa 100 billion pesos po, ano, na sinasabi po niyang in-insert po niya doon sa 2025 national budget ayon sa utos di umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Okay? Patunay po yun sa kanya mga sinabi kahapon. Okay? Now, abangan po natin yung susunod po niya na pasabog, ano? At malamang sasabihin po niya doon sa susunod na video kung sino-sino yung mga tao na nakakabenepisyo po doon sa 100 billion pesos po na insertion, mga kabida, ano po. And since hindi po malinaw po yung role po ni dating House Speaker Martin Romualdez doon po sa kanyang unang video, baka lilinawin po niya yan, mga kabida, sa pangalawang video po niya, sa part 2 po ng kanyang expose, mga kabida, no. So yun yung aabangan po natin. Okay? Kasi parang hindi na po mapakali ito Malacanang dito, ano, mga kabida. Kung ano-ano na lang po ang kanila ibinabato po laban kay Zaldico, ano? Sinungaling, ano pa yung mga sinabi po ni Undersecretary Claire Castro, ano? Na dapat hindi paniwalaan daw ito si Zaldico kasi po mas lalo nagalit daw ang taong bayan po dito, mga kabida, dahil kung tutuusin, kung totoo daw yung sinabi po niya na inutusan daw siya ng Pangulo na mag-insert po ng 100 billion pesos po doon po sa BICAM, bakit hindi na lang daw ginawa po ng Pangulo doon po sa NEP? Na pwede naman daw niyang ilagay po doon sa NEP, ano, mga kabida. Okay? Gaya na sinabi ko po doon sa previous vlog ko, ano, ang rason daw, base na rin doon sa nabasa ko po, ano, mga kabida, kung bakit doon po sa BICAM ginawa yung insertion, kasi sa BICAM po ay sikreto, mga kabida, ano. Walang nanonood at hindi po pwedeng bulat-latin po, ano, mga kabida. Unlike po sa NEP, public po yun eh. Okay? Pwede yung i-access po yan ng publiko po, ano, mga kabida. So, kung doon po ilalagay sa NEP, mahalata talaga na meron pong in-insert po doon. Unlike kung doon sa BICAM, hindi po malalaman po yun. Unless, tapos na po, mga kabida, yung panukalang batas kung napirmahan na po, ano, pwede naman yun ma-access doon po sa website po ng Department of Finance, ano po, mga kabida, no? Diba? So, yun yung rason. Sa tanong po ni Claire Castro kung bakit po, doon po sa BICAM ginawa yung insertion, bakit hindi po sa NEP, yun yung rason. Yun yung sagot po, mga kabida, no? Okay? So, abangan po natin to kasi po, medyo nasa almost climax na po yung party po ng drama na ito, mga kabida, no, sa pagitan po ni Zaldico at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po, hindi pa po kasali dito, ano, wala pa pong big role dito si dating House Speaker Martin Romualdez, at yan yung aabangan po natin
kung ano ba yung role po ni Martin Romualdez po dito. Siya ba yung sidekick po ng Pangulo? Kung pagbabasihan po natin yung pelikula, ano, mga kabida, ano? Okay? Yun yung antayin po natin sa susunod po na expose ni ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida. Actually, sa totoo lang po, sa akin palagay lang po, ano, wala na pong mapupuntahan ito kung si Zaldico, ano, mga kabida. Kasi unang-una po, nararamdaman siguro niya, no, na parang nilalaglag na po siya, no, ng kanyang mga kaalyado po dito sa Pilipinas, mga kabida. Kaya wala siyang ibang paraan para lang po, at least man lang, aminado man po siya na meron po siyang ginawa, no, mga kabida. At least, mabawas-bawasan yung kanyang mga kasalanan po dito, ano, nagsabi na lang po siya ng totoo, ano po, no, mga kabida. Yun yung sinabi po niya na yung kanyang sinabi ay pawang katotohanan po daw yun. Okay? Yung totoo na nangyari po makabida sa 2025 national budget. Actually, seryoso ito ha. Yung sinabi po ni anong tawag po dito? Zaldico, makabida. Seryoso ito na dapat hong imbestigahan. Ano? Ang tanong po dito, sino po yung mag-iimbestiga? Kung tutuusin po makabida, ano? Yung mga nag-iimbestiga po ngayon dito ho sa issue po ng corruption, sa flood control, identified naman, ano, sa administrasyon, mga kabida. Kagaya po ng ICI. Sino po yung nag-create po ng ICI? Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Ang Senado. Although, hindi po inamin po ng Senate Blue Ribbon Committee na pumapanig po sila sa administrasyon kay Pangulong Marcos. Pero ang perception po ng taong bayan po sa kanila, ano, mga kabida, na parang pinapanigan po nila ito kung si Pangulong Marcos, ano? Ito ngang si Lacson halatang halata po, ano, mga kabida, na pinapanigan po ito kung si Pangulong Marcos po, ano, itong sinabi nga ni Zaldico, parang nagkaroon na po siya ng judgment ho dito, ano, mga kabida. O, di ba? So, yun lang po, ano. So, abangan po natin to, mga kabida. Abangan ang susunod na kabanata. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.